At piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Ng Bayan, burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng Bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They designed to document the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Rio Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Isada, Executive Officer. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Okay, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay ika-21 sa buwan ng Hunyo. Sa ngalan po ng The Man Behind, the Lingkod ng Bayan, kaagapay ng Mamamayan Media Action Group and Radio Program. Isang oras naman po tayong magkakasama-sama dito. Napakapalad po natin at ating panauhin ngayon ang isang kagalang-galang at talaga namang saludo tayo sa mga accomplishments ng isa po nating iginagalang na opisyal. Pero bago yan, bumabati ako na isang magandang tanghali. Siyempre, thank you very much sa ating technical side. Ngayong araw pong ito ay mapalad tayo. Kasama natin ang Chief District Directorial Staff ng Eastern Police District and also the man behind the Lingkod ng Bayan, kaagapay ng Mamamayan Media Action Group and Radio Program. At ang aking co-anchor sa bahagi po ng Eastern Police District, he will be with me permanently with the EPD. Nawala ang kodigo. Si Police Lieutenant Colonel Santos, mamaya po pabatiin natin, ano? At syempre, thank you very much sa ating pilot, kay Robin
Ganyan din kay Aiza. At ang aking co-anchor on the part of Marikina City Police Station, magandang tanghali sa iyo, partner. Magandang tanghali sa iyo, partner, at isang Nakikita, mapagpalang nakikita mo ba ang mga katabi ko? oo, mga pinagpipitagan natin at mga iniidolo nating opisyal ng Eastern Police District, syempre. The man behind the Lingkod ng Bayan program at ang ating isang magaling na PIO at District Community Affairs Division, si Lieutenant Colonel Santos yan, at syempre yung ating action man, ating Chief Directorial Staff, si Sir Ben Capili. Sir, magandang tanghali din po sa inyo dyan, sir, at nagagalak po kami na kasama namin kayo at kabahagi namin kayo ngayong araw na to sa aming programa na Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamayan. Partner, babati na ba ako o pinakita mo lang muna sa akin sila, Sir Ben? Pinakita ko muna sa iyo, partner. Dahil Okay. na tayo, yung ating Okay. panauhin nasa kabilang panig na, no? Mm. So, maaari nyo po kaming panoorin sa FB DWBL live streaming. Nasa YouTube din po kami. At DWBL 1242 kHz AM band. Magandang tanghali kay Attorney Eric Valero, kay Attorney Andrew Ferrer, kay Attorney Bob Paig, at sa ating tigapagtaguyod ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ang PharmaServe. So partner, bumati ka na. Right after ng bati mo, ipapasok natin ang report ni Robin. Then after that, the ADP ng ating pinagpipitagang opisyal na panauhin. Ano? Mm. Go ahead, Ayun, partner. partner, gaya nga ng sinabi mo, partner, mapalad tayo ngayon at makakasama natin ngayong araw na ito ang isa sa mga matalino, magaling at masipag na representante mula sa Kongreso na maya-maya nga lamang po ay ating makakasama. Pero bago tayo tuluyang magpatuloy, partner, syempre, nais nating batiin ang ating minamahal na officer in charge ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, kay Police Lieutenant General Vicente Dupa Danao Jr. Gayon din sa minamahal nating Regional Director ng National Capital Region Police Office, kaya Police Major General Felipe R. Natividad, at sa aming ama ng Silangang Distrito, kay Police Brigadier General Orlando Oyebra Jr. Magandang tanghali po sa inyo lahat, mga sir. At binabati din natin, partner, syempre, at lagi nating pinapasalamatan, no, yung ating lokal na pamahalaan ng Marikina na laging nakasuporta sa ating mga kapulisan sa pangunguna ng ating minamahal na butihing ama ng punong lungsod ng Marikina, Mayor Marcelino Marcy Teodoro. At sa lahat po ng ating mga kapulisan sa lahat ng sulok ng bansa, at magandang tanghali po at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Partner? Okay, maraming salamat. Diretso na tayo. We have 7 minutes after 12 o'clock. Magandang tanghali kay Ma'am Kat Kapili. Gayun din po sa bumubuo ng Kaagapay Radio Action Group. Nandito rin kasama natin si Police Staff, tama? Staff Master Sergeant, Staff Sergeant John David. Ay, John Lagunil. Ang from PIO and also vlogger po ng Philippine National Police. Magandang tanghali sa Marikina Kaagapay Radio Action Team. Headed by Police Colonel Benliner Capili, CDDS, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, Police Lieutenant Colonel Victoriano de Castro Acopa, Police Captain Deco Gonzalez, Police Lieutenant Julius Criste, my co-anchor, Police Corporal Chris Jean Pati, Police Corporal Robin Barameda, Police Corporal Karen Gay Canuto, Police Corporal Isaac Kapalat, Police Corporal Robin Barameda, and syempre kay Police Corporal Nes Cerezo. Yan po ang bumubuo ng Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan Radio Action Team. Atin na pong ihatid ang balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Marikina City Police Station. Most wanted person na may patong na kaso
tiklo sa kamay ng Marikina PNP. Ang detalye, ipasok mo kaagapay, Robin. Matagumpay na naaresto ng Station Intelligence Section ng Marikina PNP, katuwang ang PIU Rizal, PPO at RIDSCU Pro 3, ang isa sa most wanted person ng Salalawigan na Rizal, matapos ang isinagawang manhunt operation sa pamumuno ni Police Captain Ramiel Soriano at Police Lieutenant John Hano. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng iba't ibang korte sa lalawigan ng Rizal at nasukol naman sa Block 6, Barangay Kutkut 2, Lapas Tarlac, pasado alas 4 ng hapon noong ika-18 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si Justin Polyarca, 19 na taong gulang na kasalukuyang naninirahan sa Sitio Imburnal, Antipolo City, Rizal. Nahaharap ang suspect sa mga kasong qualified theft, RA 10883 o ang New Anti-Carnapping Law Act of 2016 at RA 9165. Kasalukuyan namang nakapit sa Marikina City Police Station Custodial Facility ang naturang suspect. Yan ang ulat. Ako si kaagapay Robin Barmeda. Suspect na nag-amok arestado sa mabilisang aksyon ng Marikina PNP. Ang detalye, ihatid mo kaagapay, Robin. Walang kawala sa kamay na pulisya ang suspect sa pananakit at panunutok ng baril sa Apir Balite, Barangay Fortune, Marikina City, pasado alas 10 ng gabi noong ika-18 ng Hunyo taong kasalukuyan, matapos ang agarang aksyon ng otoridad na pinangunahan ni Police Lieutenant Mark Anthony Cervantes, hepe ng Substation 7. Sa salaysay ng biktima, bumibili lamang umano siya sa isang sari-sari store nang bigla na lamang umano nilapitan at walang pakundangang sinuntok sa muka ng naturang suspect. Kasunod nito ay tinutukan pa di umano ang biktima ng isang kalibre 38 na baril dahilan upang matakot ang biktima. Hindi pa dito nagtapos ang pagwawala ng suspect at nagpaputok pa ng baril sa pinangyarihan. Dali-dali namang nag-report sa otoridad ang biktima at sa agarang aksyon ng otoridad ay nasukol ang suspect at na-recover sa kanya ang ginamit na baril na naglalaman ng 5 bala at hinihinalang droga na may bigat na 1 gramo na nagkakahalaga ng higit sa 6,000 piso. Kasong RA 10591 o illegal possession of firearms and ammunition, grave threat, at physical injury at RA 9165 ang kinakaharap ng suspect. Kasalukuyan naman nakapit ang suspect sa Marikina City Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay Robin Barmeda. Okay, maraming salamat kay kaagapay Robin Barameda. Yan po ang mga balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Marikina City Police Station. Bago natin i-play yung AVP ng ating panauhin, nais ko munang pabatiin yung ating opisyal na narito sa ating tabi. Sabi ko nga, the man behind the lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. We have with us the Chief District Directorial Staff ng Eastern Police District, Police Colonel Benliner Capili. Sir, maganda tanghali po. Good morning, Tita Flory, at good morning sa lahat ng ating tagapakinig ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan mula Apare hanggang Hulo sa ating OIC Philippine National Police, Vicente Danao, Major General Vicente Danao, sa ating NCRPO, EPD Director, at sa lahat ng mga masugid na tagapakinig ng ating programang ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, at babatiin din natin pagkatapos nito ay ipi-play natin yung AVP ng ating panauhin. Ang aking pong magiging co-anchor on the part of the Eastern Police District, makakasama natin siya permanently. And syempre, kasama pa rin natin yung ating ikang original co-anchor, si Police Lieutenant Julius Criste. With us is Police Lieutenant Colonel Roberto P. Santos, Chief PIO Eastern Police District. Sir, magandang tanghali po. Thank you very much po, Ma'am Flory. Sa lahat po ng tagapakinig at sa ngalan po ng aming OIC, PNP, Police Lieutenant General Vicente P. Danao, at sa aming pong Regional Director, Police Major General Natividad, at sa aming pong District Director, Police Brigadier General Orlando O. Yebre Jr., at sa aming pong Action Man na ngayon po ay nasa district na po.
At nakakatuwa po at nabigyan po tayo ng pagkakataon na marinig po district-wide ang programa po na kinokopya na po namin na galing Marikina. Okay, Police Colonel Berliner Kapili, sir. Maraming salamat po. Good morning po sa lahat. Okay, at yung ating vlogger busy, no? Si Police Staff Sergeant John Lagunilla. Okay, ang programang ito yung sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan at ng PharmaServe. So this time we will now play the ABP of Patrol Party List, no? Mamaya na po natin ipakilala yung demand behind the successful party list at mamaya i-congratulate din natin, ano? Kasi yung kanya pong anak ang pinakabatang bagong halal na mayor ng Pampanga. Kicker. Ngayong 2022, ano ang sana mo? Sana lumaki ang anak ko sa tahimik at ligtas na kapaligiran. Libreng edukasyon. Mas maraming oportunidad para kumita ng malaki. Libreng gamot at pagpapa-ospital para sa lahat. Ang Patrol Party List ay binuo para may sulong at mapangalagaan ang kapakanan ng mga pulis, sundalo, bumbero, pantay ng piitan, tanod, gwardya, at mga public safety practitioners at volunteers. Bilang dating pulis, nais kong bigyang proteksyon ang mga nagpoprotekta sa atin. At ngayon, palalawigin pa natin ang ating advokasya para mas marami pa tayong matulungan. Para na ito sa lahat ng Pilipino. Ang patrol ang magigibantay nyo sa Kongreso. Babantayan ng patrol ang inyong kinabukasan. Kung ang lahat ay mabibigyan ng maayos na edukasyon, lalaki silang may magandang asal at may respeto sa batas. Magagabayan sila para maging mabuting pinuno sa susunod na henerasyon. Babantayan ng patrol ang inyong kabuhayan. Kahirapan ang madalas na dahilan kung bakit may mga napipilitang gumawa ng krimen. Kaya importanteng magkaroon ng maraming oportunidad na kumita ng sapat at sa marangal na paraan. Babantayan ng patrol ang inyong kalusugan at ang bawat isa ay may access sa mura at dekalidad na serbisyong medikal. Mas malawak na tulong sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Ito ang sisikaping tuparin ng Patrol Party List na may bigay para sa lahat ng pamilyang Pilipino. Walang pinapanigan, walang kulay politika. Sama-sama tayo hanggang sa marating natin ang matatag, maginhawa at panatag na buhay. Ikaw, ako, tayo ang patrol. Babantayan natin ang isa't isa. Patrol Party List, ang bantay nyo sa Kongreso. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They're designed to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Will Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Isada, Executive Officer. Okay, ang programang ito yung sa atin ng PharmaServe at ng Angel's Burger. He finished magna cum laude in his degree in criminology from Angeles University Foundation. After graduation, he entered the Philippine National Police Academy to pursue a degree in public safety and became a commissioned officer of the Philippine National Police. He obtained a Master in Public Administration from Angeles University Foundation and Master in Public Management from the Development Academy of the Philippines. He likewise took
multiple trainings and courses to further his skills as a public safety officer and leader, such as intelligence officers course at the Special Intelligence Training School of the Intelligence Service Armed Forces of the Philippines, or ISAF, and Internal Security Operations course. In his nearly 3-decade service as a police officer, he garnered numerous recognitions and accolades, testament to his commitment to his oath of protecting the country and serving the Filipino people. After 2019 elections, he seated as a member of the 18th Congress in the House of Representatives, a representative of Public Safety Alliance for Transformation and Rule of Law, more popularly known as Patrol Party List. Being the frontman of Patrol Party List, he has introduced proposals and laws in promotion of his core ideals: public safety, crime prevention, disaster preparedness, and national development. In less than 2 years, as a member of the legislative, he has championed the passage of several laws, with the most notable Republic Act number 11479, or the Anti-Terrorism Act of 2020, of which congressional bills, 53 of which are his original authorship and 112 are co-authorship. Aside from crafting laws, he represented the country in various international conventions. Being the stalwart servant leader that he is, he remained steadfast in his endeavor to propagate the public safety advocacy through humanitarian action. The government empowered and modernized law enforcement agencies and public safety institutions, led multiple relief operations to provide aid to our country in crisis, and headed campaign anchored in environmental restoration. In recognition of his unparalleled leadership and commitment to the public service, most significantly during the pandemic, he was awarded the esteemed PNPA General Vicente Lim Award for his status as Outstanding Lakan. Siya ay isang Lakan. Idudugtong ko na rin, siya ay isang PNPA Kaagapay Class 96. Siya ay isang pulis. Siya ay isang Pilipino. Siya ay si Patrol. He is the Congressman George Patrol Bustos of Patrol Party List. Magandang tanghali po, Congressman Bustos. With me is CDDS Police Colonel Benliner Capili, the PIO EPD Police Lieutenant Colonel Santos, and my co-anchor, Police Lieutenant Julius Criste po. Magandang tanghali po. Good afternoon, Ma'am Flory. Good afternoon sa classmate ko, ang very snappy member ng Class 96, si Brother Ben, ang ating CDS. Ganon din sa ating PIO, si Lieutenant Colonel Santos, and of course, yung co-anchor mo, si Julius. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Congratulations po sa programa ninyo. Siguro first of all, partner, Lieutenant Julius, congratulate natin. Siguro si CDDS din, i-congratulate si Congressman, lalo-lalo na po sa inyong anak na very young and newly elected mayor of Pampanga, sir. Sir George Bustos, unang-una ay we want to congratulate you at yung inyong pong anak ay nanalo bilang mayor, no? Actually, extra lang po kami dito ngayon pero kayo ang invite Congressman Bok George Bustos, kaya po kami napadaan dito at we just want to express yung aming appreciation sa inyong paunlak na to. Thank you, Bok. Maraming salamat. Actually po yung tagumpay po ni Mayor-elect Tonton Bustos sa Masantol, Pampanga, part po ng strategy po ng patrol. Hindi naman po dahil sa anak ko siya, kaya po tumakbo siyang mayor, no? Yung istorya po doon kailangan po maghanap ng pilot area yung patrol
sapagkat hindi naman natin kaya agad pa ma-achieve yung Ambition 2040 no without presenting a template. Tama-tama, taga Masantol po kami at Class B municipality at laging tinatamaan ito ng baha. Kung makikita sa TV, pagpapakita lang yung Masantol kapag may typhoon. So, nag-usap po kaming mag-ama at tamang-tama 21 years old po siya nung eleksyon. Kaya po, siya rin naman po nakatayong chairperson ng youth ng patrol. Kaya po, sa tulong ng Diyos at sa suporta po ng mga mamamayan po ng hometown namin po sa Masantol, Pampanga, siya naman po ay nagwagi. At ito na po yung simula ng laban upang may pakita na isang malit na bayan kaya niya po magtagumpay. At in the next few years, may pakita po natin sa mga ibang bayan din ng bansa na kaya po nating lahat umangat. Okay, partner. Ang aking pong partner, si Police Lieutenant Julius Criste. No? Partner, bago ka bumati at magtanong kay Congressman, nais ko na rin i-congratulate kaliwat kanan yung accomplishment ng patrol party list, partner. At ang kanilang advocacy is public safety and national development. Partner? Partner? Sir George, magandang tanghali po muli at isang mapagpangalang araw po sa inyo. Alam niyo sir, isang karangalan po na may buong pagpapasalamat po sir sa aming programa na Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamayan na napaglaanan niyo po kami ng kaunting panahon at oras para maging panauhin po namin ngayong araw na ito. Sir, gusto lamang po namin kumustahin ng patrol party list, sir. Kung hindi po ako nagkakamali, sir, pangalawang termino niyo na po ito sa Congress, no? Ano po ba, sir, yung mga pangunahing advokasya at programa ng patrol party list para sa ating mga kababayan, sir? Siguro, bago ko sagutin yung katanungan mo, nais ko munang batiin ng class namin, ang PNP Kaagapay Class of 96, sapagkat nung binubuo yung patrol, siguro may masasabi ko na sila talaga yung nangungunang nagbibigay ng payo para sa doktrina at filosofiya behind the party list. Kasama ko, of course, na bumuo ng doctrine nito nung nag-OOSEC ako. So may class kami at that time sa twinning program sa DAP kung paano yung magiging direksyon ng party list, paano yung magiging role nito sa nation building. So sa DAP at saka sa Class 96 and then sa family ko, lahat ng malalapit sa atin na mga practitioners sa law enforcement, yung mga public safety practitioners, meaning Tri-Bureau actually, PNP, BJMP, and Bureau of Fire. No, kasi marami din tayong mga kaibigan dyan at mga kasama. Ang initial motivation talaga natin, no, yung for posterity, may ligtas yung future, yung mga kabataan. At that time, before 2019, yun na pag-uusapan noon is yung problema sa illegal drugs. At saka yung napakalaking role ng PNP. So yung scope natin at the time, kumbaga parang capacity building, palalakasin ang puwersa ng mga ahensya. Ganun lang siya hindi ko naman sasabing ganun lang ang direksyon o strategy na gusto nating gawin. Matutuwa po tayo sapagkat sa pakikipag-ugnayan ng patrol sa iba't ibang sangay ng lipunan, nagkaroon ng evolution ng estratehiya. Kaya siguro maya-maya pwede ko rin ikwento yung evolution po ng strategy. But the initial scope talaga is nakatuon siya dun sa yung public safety, yun yung pinaka-umbrella. Yung focus natin is sa criminality
and then sa disaster preparedness, doon lang talaga. At ang pagdating sa Kongreso, magpapasa ng mga batas, no, upang mapalakas yung mga ahensya, no. Pero sabi ko nga, nung maupo na tayo, marami na tayong nakakausap, yung mga subject matter experts na kakausap natin, so nag-evolve na po yung estratehiya natin, no. So, siguro dahan-dahanin kong i-present ito para naman hindi ako para magmo-monologue, no, Yes, Julius? go ahead po. Yes po, sir. Go ahead po, Go sir. ahead po, Kong. Go ahead po. Well, sabi ko nga yun yung initial strategy. Kumbaga, proteksyon. Yung battle cry nga natin, sasabihin natin lagi, gusto ko safe ka. Kaya sinasabi natin to sa mga pamilyang Pilipino. No? Lagi ko sinasabi, gusto namin safe kayo. So, pag may krimen, parang reactive. Magre-react ang police, magre-responde, no? Magre-responde. Meaning, outside home ito usually. Nasa daan, nasa labas. Kaya nga yung mga police natin, visibility, meaning nasa labas. Wala tayong tao sa loob ng bahay. Binabantay natin sila. Pero sa pag-aaral ng mga police, experiences ng mga police natin at iba pang law enforcers, alam natin yung isa sa root causes ng criminality, no, is poverty, no. Sinasabi nga natin, ano yan parang Great Joe Joe ng three great evil, no, yung vice, poverty, and boredom. Kaya ang ginawa po natin, palalakasin natin ngayon sa loob ng bahay. Hindi yung magre-react na lang yung law enforcement kapag may nangyari na or pag nasa labas ng bahay. Paano po to? Ang gagawin natin, check muna natin yung sa loob ng bahay, yung sa family. Ano ba yung setup sa family? Ano yung mga atomic factors dito? Kasi pag titingnan mo sa national setting, parang ang liit lang kasi nito yung sa loob ng pamilya. Ang pinag-usapan, pag nation building, yung isang pamilya, ang liit niyan, kukunti yan. Pero sila talaga yung bumubuo ng sambayanan. So kung ganun pala, dapat himay-himayin natin. Sa bahay, sa pamilya, ano ba yung dapat na basic na nandoon? Una-una, sa mga kabataan, dapat nag-aaral po sila. Importante pa. Pangalawa, dapat yung mga may sakit, may papagamot natin. Para may balik natin sila na as productive member of the society. That's two. That's second. Thirdly, dapat may hanap buhay. Yun yung mga dapat i-check natin. Mga maliliit na concerns, pero pag inipon mo to, ito talaga yung magdedetermine ng national development. So, having said this, dapat magkaroon tayo ng mga investments. So, dapat meron tayong, nagkaroon naman at marami tayong referrals na ginawa, no, for scholarships, no. Ginawa natin yan. Pagre-refer din sa pag may sakit na kababayan natin. And then thirdly, yung mga walang hanap buhay sa tupad na endorse natin sa DOLE. Mga malilit na investments ito. Pero kapag inipon mo to, yung cost nito, yung gastos natin dito, eventually, yung gain natin would far outweigh the cost or the initial cost. So yun yung sa mga I would say atomic factors, no. Ito yung mga unang-una. So that's the second stage or yung second evolution. Palalakasin yung bawat miyembro ng pamilya. Naniniwala tayo kung maayos yung pamilya, mas may laban tayo against criminality kasi successful sila. So, At saka, may I batin kong ano? Go ahead, sorry.
Okay. Yun po kasing ano 'no, talagang touch tayo, kapag ang concern ng isang public servant natin is yung entire family 'no. And I am very happy na nakita ko, you are one of the vice chairperson ng 3 significant house committees wherein one of these is the dangerous drugs, Kong. Yes. You are saving lives 'no? Alam niyo po, yung sa advocacy natin, lahat ng mga sine-shepherd natin or ini-introduce nating mga measures, no, reflective ito dun sa commitment po natin. So, going back to the next stage or yung next evolution, pinapalakas natin yung pamilya. Gusto natin may police sa loob ng bawat pamilya. Baka Yes. paano naman mangyayari yan? Alam niyo po, kahit na yung sa Britanya no less than Robert Peel, ang sabi niya, the police are the public and the public are the police. So kung ganun pala, dapat maging aware lang yung tao na tayong lahat ay police. Meron lang tayong regular na police na naka-uniforme, na career talaga nila yon. Pero sa totoo lang, police po tayo lahat. Kung lahat lang ng kung bawat Pilipino alam nila ang responsibilidad nila na sila ay police din, walang magiging puwang ang krimen dito sa ating pamayanan, no? Kaya that's why I filed the bill. It needs to be refiled sa 19th Congress, ano? I thank God that patrol party list na re-elect, napakaraming hindi nakabalik sa 19th Congress. Napakarami niyong ipinasa na kayo ang mismong author, Congressman Bustos. Congratulations for that. These are, thank you ma'am, these are our original authorship, and I never filed a raw bill. Lahat po ito dumaan sa konsultasyon. At ito ang ipinail natin na Public Safety Reserve Force na ang layunin ay bigyan ng pagkakataon ang mga pamilya na magkaroon ng reserve police sa kada bahay, no? Sa kada pamilya, finail po natin. Meron akong initial coordination or collaboration kay na Senator Zubiri, Senator Bato, and Senator Bongo about this. Ipa-file lang natin ito ulit, no? Kasama sa mga priority list natin upang i-file po natin this 19th Congress, no? Pagbukas ng 19th Congress. Yun po yung next no, para magkaroon ng police sa bawat pamilya. Pangapat lang yung sa pilot area. Habang pinupulis natin ang lahat, kasi yung grand advocacy natin is national development, economic growth. Kaya nagkaroon tayo ng mayor ngayon na miyembro ng patrol, pinatakbo po ng partido natin sa Masantol. Pilot area naman po yung Masantol na ipipresent po natin sa Sambayanan siguro in the next 6 or 8 years para makita na kayang-kayang umunlad using this strategy, giving importance or premium to every family, taking into consideration the atomic factors that I mentioned, no, giving premium to education, to livelihood, and healthcare. Yun kasi yung importante. Kapag lahat ng pamilya mayroon ganun, walang pabigat, lahat nagtatrabaho, I'm sure by 2040, lahat ng pamilya matatag, maginhawa, panatag ang pamumuhay. Doon pa lang mangyayari pag lahat tayo nagsabay-sabay na gagawin ito. Partner? Ang ganda ng partner, no? Oo Sir, nga pwede mo bang kumbaga lahat yung buong pamilya natin na Hindi, ang kagandahan, partner, nung tinatalakay ni Congressman Bustos, no? Yung tatlong significant House committees, Vice Chairperson siya. Kaya naisa sa katuparan, ano, yung kanyang ika nga,
ang advocacy nila is public safety and national development. Yan yung sinasabi ko, partner, na ang ating mga otoridad with the help of our public servants, talagang inspirasyon lang. Look on Patrol Party List, na-monitor ko yung lahat ng kanilang mga pagtulong sa ating kapwa. Partner? Partner, gusto ko lang itanong kay Sir George kung gusto natin malaman kung ilan po ba, sir, sa mga House Bill na naipasa po natin sa Kongreso ang nagagamit at nakakatulong na po sa ating mga kababayan po. Recently dun sa FB page natin, member kasi ako ng BICAM, natuwa yung mga kababayan natin kasi ang hirap pag nagre-renew sila ng LTAP, di ba? So ngayon po, 5 years na po yung LTAP natin, yung license to own and Wow! Wow, dati 2 years. 2 years lang yun. Ngayon po, 5 na with option. Kung marami kang pera, bayaran mo na minsan ng 10 taon. No? Kasi and then may option yun na 10 years na. So marami pong natuwa dito, lalo na po yung mga gun enthusiast natin. Isa na po ako doon. Ako halos sa isang buwan, talagang bibisita po tayo sa shooting range. No? Parang ito na rin yung practice natin, at the same time bonding na rin sa mga kaibigan natin na gun enthusiast. No po? So marami natuwa dito. The original author of that is Congressman Bustos, yung sa pagpapalit ng validity ng LTAP. Marami partner authors dito, pero ako po umabot po kasi ako hanggang BICAM, kumbaga pinlansya to, no? Marami. Sir, madami po, sir, matutuwa na mga kapatid natin na senior citizen yan, sir, kasi ang dami nating naririnig sa kanila na complaint pagdating dyan sa pagpapile ng LTAP dahil sabi nila every 2 years. Tapos ang hirap pa, sir, ng process visa, pupunta pa sila ng krami. Kaya ang laking tulong, sir, ang laking bagay para sa atin. At saka po, ang pinaka-importante dito, yung pagdating doon sa threat assessment. Halimbawa, nag-retire ka na law enforcer o kaya membro ka ng armed forces, AFP, hindi automatic na yon, qualified ka na. Huwag ka na kumuha ng threat assessment, no? Kasi o kaya yung dati kang government elected official, automatic na yon. Qualified ka na agad for yung mga PTC natin, no? So is that implemented na, Kong? Yung hindi nakukuha ng threat assessment, lalo kung dati kang public. Hintayin nyo lang po yung, nandun na po sa batas yun, sa language na batas. Okay. Yung IRR niyan, gagawin po. No? Okay. Ito, may enjoy na natin po this year yan. Ako nga, June na rin ako na mag-renew ng LTAP ko eh. At saka yung mga ibang baril natin. So, tama-tama ito. Bawas sa oras kasi yung pagpoproseso nito, maghapon din eh. So, at least every 5 or 10 years mo na lang gagawin. You asked me, yung mga bills na naipasa, marami, pero interestingly, ang dami po nating ipasok ulit ngayon na very exciting for active law enforcers kasi gusto nating ayusin yung sa disciplinary machinery. Dun sa consultation. Kung may I butt in, yung 53 na actually you are the author of this, sabi nyo nga one of this is yung sa LTAP, bago nyo po ituloy yung binabanggit nyo kanina, ano pa po dito out of the 53 Congressman Bustos yung i-enjoy na namin? Yung latest dyan, pero sa AFP to, sa AFP meron silang fixed term eh. So yung kung narinig nyo na po yun, kapag na-appoint kang Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, kung sino man i-appoint ng presidente natin, Bongbong Marcos, si BBM, 3 years na po yun eh. Kahit retirable na, automatic 3 years siya. So may extend. Pero sa Armed Forces yon, hindi pa natin alam kung yung sa AFP kung
sa PNP kung interesado sila na may ganon, mas maganda siguro kung dumaan muna sa konsultasyon, no? Kasi hindi mo naman pwede palaging ma-equate na pareho ang sitwasyon ng mga armed forces natin at saka yung kapulisan, no? Hindi sila magkatulad. Lalo-lalo na sa scope na lang, external yung isa, internal naman yung law enforcers natin. So, malaking pagkakaiba, no? Nabanggit ko lang kasi medyo significant din yung batas na yon, nakakapirma lang ng ating Pangulong Duterte. Sa kanya, umabot kasi sa kanya, inabutan niya. Okay, partner? Okay, partner. Ay, yes po. Yan, gaya nga lang nasabi natin kanina kay Sir, no? Ang gusto naman nating itanong ngayon kay Sir Partner kung, Sir, mayroon na po ba kayong mga nakalatag na mga bagong panukalang batas na inyo pong isusumiti, Sir, sa pagbubukas po ng Kongreso, Sir? Actually, yan ang sinasabi ni Congressman kanina, may mga bagong batas Yes, yung ilalabas. Go ahead, sir. Ito, very interesting kasi alam ko yung mga tagapakinig po ninyo, mga followers ninyo, mga police, no? Sa disciplinary machinery, gusto nating ayusin ng konti, no? Improve pa natin. Alam ko maganda na po yung sistema, pero mas gusto pa nating ayusin. Halimbawa, meron po kasi tayong legal service. Meron po tayong IAS o yung Internal Affairs Service. Meron din po tayong NAPOLCOM. Sa mga sumusulat po sa atin, lalo na po yung mga non-officers at saka yung mga nagti-team leader sa mga police operations, ang rango po nila, Teniente Kapitan, usually. Yan po, madalas po silang makasuhan. Sumusunod sa tungkulin, pinapatupad ang batas. Alam nyo naman po, hindi po bawal maghabla. Hindi bawal magdemanda kahit kriminal. Pwedeng hindi banda kahit sino, lalo na kahit ang pulis. Ano po? So, sa experience po nila, nadidemanda sila ng criminal and administrative. So, hindi po alam ng pulis ngayon, lalo na yung mga nagtatrabaho lang, ang hirap po ng kalagayan nila eh. Merong sa legal, pag-report sila doon. Meron sa IAS, meron pa sa NAPOLCOM. Ang gusto po sana natin, mga sir at ma'am, sa mga nakikinig po sa inyong pilot tutunan, lalo na po yung mga nasa active service, lalong-lalo na po yung mga rango nyo, PNCO, o yung mga junior officers natin na nagti-team leader. No? At para sa mga executives natin na officers, kasi alam ko naman, di nyo rin pababayaan yung mga tao nyo. So, mabibigat lang din kayo. Ang gusto sana na mangyari, kapag inasunto o inireklamo ang pulis natin, ang legal, obligado mag-provide ng legal defense, no, lawyer, for the police. And then ang IAS, ang role ng IAS, prosecutor na lang. Ang arbiter talaga is NAPOLCOM. Para hindi masyadong kanya-kanyang role sila. Hindi pwede ang IAS, ikaw na nag-imbestiga, ikaw pang magre-recommend ng desisyon, no? So legal, yan ang defense ng mga police para hindi na sila kailangan mag-loan kung para i-depensa nila yung sarili nila. Kasi mayroon dyan, maglo-loan lang. Swerte sila kung yung officers nila mayroong may tulong talagang pera. Pero kalimitan, pass-dahat lang yan eh. O, pag na-demanda sila. So dapat legal, bigyan ng abogado yung mga pulis natin. Ang IAS, kung may nagreklamo, kung may magreklamong para may check and balance, may magreklamong sa mga kababayan natin, punta po kayo sa Internal Affairs Service. Magreklamo po kayo, demanda nyo sila doon. Pero ang PNP, dahil kayong nagutos, obligado kayo na bigyan ng abogado ang mga pulis para parehong pwedeng may puntahan ang nagrereklamo at inireklamo. Ngayon, ang NAPOLCOM ngayon, ang arbiter o yung judge, no? Siya nang bahala magdesisyon. Ganun na lang siguro ang pinaka madaling setup, no?
para yung kababayan natin may mapuntahan pag gustong may magreklamo, pwede ka pa rin magreklamo. Punta ka sa IAS. Ang mga pulis natin, lalo na yung mga bagong pulis natin, may matatakbuhan ka ngayon, legal service. Isa lang yon sa mga gusto nating ayusin. At tamang-tama, nandyan din po yung kaklase ko. Class 96 din, si Commissioner Ed Leonardo, magtutulungan po kami dito ng komisyon para maayos ito agad-agad. At I'm praying na mangyari ito sa 19th Congress. Isa lang po yun. Marami pang nakalinya. Gusto rin natin ayusin yung charter ng sa PNPA. And then yung nabanggit kong Public Safety Reserve Force, yung sa SIM card registration, hindi kasi napirmahan to Pero dapat talaga, para sa akin lang kung gusto mong gumamit ng cellphone, yung SIM card, naka-register dapat sa'yo. Para gumawa ka ng Facebook account mo, gagamitin, kailangan kasi may phone number ka di talaga registered sa'yo yun. Para yung ikaw talaga, yung nasa account, madali, mas madali natin matitrace. Magiging mas responsable po tayo. Pero we are crossing our fingers, Congressman Bustos, na yung sa yung sa registration ng SIM card ay maisakatuparan na dahil hindi po natin naiiwasan at alam naman natin na out sa market po yung mga prepaid maaring mangyari lang ito siguro. Karaniwan na nakaka-avail nito ay yung mga kumukuha ng linya. Tama po ba, Congressman Bustos? Hindi po. Kahit po pag nagpunta ka sa abroad, pag pumasyal ka sa abroad, bibili ka rin ng SIM card mo po May gusto bawa tayo. Bibisita tayo sa Singapore or America, bibili ka po ng SIM card Pero ano lang yun, prepaid din po yun. Pero kukunin din po yung passport mo. Ililink pa rin po yung pangalan mo. Ayun. Number na yun. So pag bumili ka ng SIM card dito, dapat kunin din po yung ID mo. Alam ko hindi po sa ngayon. Just like the national ID, hindi rin pumapasa dati yan. Pero eventually pumasa rin. Marami pong mga panukala na nung una hindi mo natin ang kilik, pero sa kalaunan po, ginusto rin po ng sambayanan at sinabihan ang mga representante nila at ang mga senador, teka lang, parang napapanahon na kailangan na natin ito. Mga panukala po, mga measures na kung titingnan mo, hindi mo nakatanggap-tanggap, may hesitation ng kababayan natin just like the national ID, pero eventually po, nagustuhan na rin. So, ganito rin yung sa SIM card registration. Ano po? So, Sir, po maganda natin. po yung SIM card registration na yan, sir, kasi alam po natin na particular po sa amin sa mga substation, ang dami po naming mga complaint na natanggap na naloko sila sa mga social media using mga cellphone number, na na-scam po sila. Yeah. Kaya napakalaking dagdag sa security measure po natin yan, sir, pagka po na-approvean po natin yung ganyan, na ma-register sa bawat user yung mga SIM card na ginagamit nila sa mga phone nila para mabawasan po yung mga scammer din, sir. Opo, isusulong po talaga natin to. Before we proceed further, payagan niyo po sana akong pasalamatan at pagpugayan, magbigay-pugay sa mga pulis po natin at saka sa Bureau of Fire and Bureau of Jail doon sa mga naging role po nila sa COVID. Kasi po nakasama po natin sila ng todo. At alam ko po kung gaano po sila karami, kung ilan po yung nagka-COVID sa kanila. At noong mga panahon pong yun, alam ko po, hindi naman po lahat na-accommodate sa hospitals. Meron muna tayong parang facilities sa mga kampo, nandyan muna kayo. Ako rin po nagkaroon din ng COVID, lalo na mga unang panahon. Nung hindi po alam gamutin, ang dami ko rin pong nakasabay na pulis na talagang naramdaman yung kung gaano kabigat yung COVID. Yet,
Maraming salamat po sa PNP. Kaklase ko nga po, isa sa mga naging casualty ng COVID. So maraming salamat sa PNP at dito sa palatuntunang ito upang mapasalamatan po silang lahat. Ay, sana po talagang matapos na po itong pandemyang ito. Okay, partner, Kong, if you will still be available, ano, napaka-interesting po ng ating mga tinatalakay. Ayon po sa ating technical, I'm extended ng 10 minutes, Kong, dito po sa programa natin, ano. So, dahil napaka-interesting, ang dami ko pang kukumustahin kay Congressman Bustos. Lalo higit, very interesting kasing malaman yung kanyang original authorship ng mga bills, no? Na isa-isa, tulad ng sinabi niya kanina, na parang kung papakinggan natin pangkaraniwan, but sooner or later, ay naisa sa katuparan at ilalagay ito bilang isang batas, partner. So, if Congressman would permit us, Kong Bustos can continuously give us the update, lalo-lalo na po yung mga continuous programs nyo pa po ngayon na isinasakatuparan at mga plano pa po, Congressman Bustos. Samantalahin ko na, yes po, samantalahin ko na po to kesa naman na actually mas malaking bagay po to para sa akin sapagkat ang ginagawa ko po, umiikot po ako sa mga provincial level. Ano po? Kung meron pong nananawagan sa inyo, Congressman Bustos, pakibisita nyo naman daw po sila sa Cebu, sa Lapu-Lapu po. Naka-schedule po ako sa Cebu ng August, hopefully August po, andyan po tayo upang mabisita na rin po yung regional office po ninyo. Meron po tayo naging proyekto po doon at yung association po natin. Hope to see you all po by August. Okay, go ahead, Congressman Bustos. Samantalahin ko na rin po to, napakarami po ng sumusulat sa atin. So sa mga nakikinig po ngayon, kung gusto niyo po akong sulatan, meron po akong page, yung Patrol Party List sa Facebook page po natin yon. Meron po naka-duty na staff upang sumagot na doon, pero lahat naman po pinapabasa po sa akin. Yung mga nagpapaabot po ng mensahe sa atin, mga non-commissioned officers at saka mga civilian na rin, yung iba po, mga local chief executives. Sa ranggo po ng police, mas natuwa po sila, parang ginawang parang military rank dahil mas naintindihan po nila at mas kabisado ng ordinaryong tao, yung lieutenant, captain, major, and up. Pinalitan yung ranggo naman ng PNCO para sa kanya nahihirapan sila. Parang madali magbilang sa mga ordinaryong tao na walang background sa ahensya. Yung tatawag, alam niya, PO1 yung pinakamababa, PO2 umangat hanggang SPO1 and then up to SPO4. So tuloy-tuloy po sana kayong sumulat sa akin, ipadaan dun sa messenger ko po sa Patrol Party List page na po, para makita ko talaga kung ano po yung gusto niyo pong mangyari. Sapagkat ipina-file pong batas ng mga nasa Kongreso, kami pong nasa Kongreso, dapat po yung kailangan talaga ng sambayanan at hindi lang napag-isipan ng iilan. Kaya po kagaya na sinabi ko kanina, lahat po ng mga authorship natin dumaan po sa konsultasyon, no po, at pag-aaral, no, kasi ayaw po natin mag-introduce ng measure na basta lang naisip ng iilan. Kailangan lahat ng actors o stakeholders aware sila rito at sumusuporta po dito. So kayo po yung mag-message dun sa Patrol Party List page. May singit ko na rin po. Salamat po sa mga sumuporta at naniniwala sa advocacy natin, giving premium to public safety. Yung mga sumuporta sa Patrol noong 2019, nasa 219,000. Ang sumuporta ngayon sa Patrol 252,000. Nag-improve po yung boto natin at kahit na hati ang oras natin sapagkat nag-focus din tayo dun sa pilot areas natin, may mga local area po tayo na tinutukan, lalo na po yung Masantol, Pampanga,
Yet, sa tulong ng Diyos at sa suporta ng mga pamilya po natin, ng mga, lalo na yung mga retirees natin na openly nakapag-kampanya, nadagdagan po yung boto. Alam ko po napakahirap sa mga nasa active service. Kasi po hindi sila aware dun sa joint CSC and COMELEC resolution. Kasi may joint Civil Service Commission and COMELEC resolution na yung mga civil servants natin, kasama yung mga police, pwede naman sabihin nila, halimbawa kung sino gusto nilang iboto. 3 pwede nilang gawin. Sabihin mo, kahit sa Facebook mo, sino gusto mo iboto. Sabihin mo or mag-comment ka, anong comment mo sa particular na issue. And then, makialam ka sa issue at saka bumoto. Yun ang mga pwede mong gawin kahit pulis ka o nasa gobyerno, nagtatrabaho sa gobyerno. Sapagkat, nasa konstitusyon yan eh. Kami karapatan ka. Hindi ka nila pwedeng i-limit. Well, may limit dun sa pagkakampanya kasi nga, apolitical tayo. So, hindi ka pwede magkampanya. Pero yung sarili mo, mayroon kang karapatang bumoto at sabihin kung sino ang gusto mong iboto. Ganun lang po yun. At least na-educate ko po yung mga tagapakinig po natin, no? Parang Kong, sabi ng isa nating listener, ganito dapat yung mga iniuupo sa Senado, laging may ginagawa para sa bayan. Congratulations and mabuhay. Patrol Party List, Congressman Bustos. Maraming salamat po. Ma'am, sir, mapanggit ko lang po sa inyo lahat. Sa Kongreso po, meron po tayong tinatawag na committee hearing, hindi naman po lahat nasa plenaryo. Sa committee level po, andun po talaga yung balik-taktakan, lalo na sa subcommittee o sa mga technical working groups. Huwag niyo po sanang isipin na tayo lang po ang nagtatrabaho doon o kung ilan po yung nakikita niyo nagsasalita. Marami po, nasa committee level po, nandun po yung pag-umpisa o pag-susuri o may paggawa ng mga technical working groups. No? Lahat naman po ng mga pinili ng mga kababayan natin, maging party list po yan. No? Medyo challenging ng konti sa party list kasi national po to. And then doon sa mga district representatives. Yung mga district representatives po, hindi lang naman po, kung di man sila nagiging aktibo doon sa plenary o sa committee level, binabantayan po nila yung distrito po ninyo kung paano po nila mapaunlad dito. Kino-coordinate po nila yung mga dapat na ma-introduce na tulong galing from the national level. Lahat po yan na nagtatrabaho na po. Sa nakikita ko po ha. Yan po yung nakikita ko. God bless you daw, Kong. Yung secretary ni Didi, no? Si Police Staff Sergeant Jessica Dayag, gayon din ng staff ng CDDS natin, o ang office ng CDDS. Anyway, partner, we have another 10 minutes OT, no? Dahil sa pangangailangan at may instruction sa akin dito. Ang ganda ng mga tinatalakay ni Congressman Bustos. Alam niyo kasi, Congressman and partner, no? Tayo po kasi mga Pilipino, lalo higit po, no? Kapag tayo ay nakakaramdam ng problema o kaya namumroblema tayo at parang feeling natin nag-iisa. Sa mga katulad niyo, Congressman, like yung Patrol Party List, ako po ay anak din ng angkan ng militar. Napakalaking bagay, ano? Yung merong nagbibigay sa amin ng panahon o kaya merong nagbibigay ng malasakit na kung saan ay direktang natutugunan, partner, no? Kasi lagi na lang yung daing ng ating mga kasundaluhan, ng mga kapulisan, para bang pag dumating sa pamilya hanggang daing na lang. Pero kapag ang ating opisyal na ay nilalapitan o dinudulugan ay may malasakit at nagiging totoo yung kanilang katugunan, masahol pa po sa tinugon nyo ang panalangin ng bawat isang pamilyang Pilipino. Meron po ako, Ma'am Flory. Maganda po yung ugnayan natin sa executive itong nagdaang 18th Congress. So sa mga active o retired practitioners po ng public safety, meaning sundalo ka, police ka, BGMP ka, BFP ka,
Sumulat po kayo sa akin kung kailangan nyo po ng referral upang mabigyan po kayo talaga ng agarang tulong, no? Pwede ko po kayong refer sa DSWD para sa pangangailangan nyo po na if you need cash assistance. Sa DOH naman po, pag sa mga hospitals, sa Heart Center, sa National Kidney Transplant Institute, andyan po yung gobyerno natin. Hindi lang po alam i-access ng mga kababayan natin. Andito po ang patrol party list. Si Congress, ang flag bearer po ngayon is Congressman Patrol Bustos, no? Hindi naman po ako forever dito. Kumbaga ako lang nataas na nakaupo ngayon dito, pero sa sistema po natin, kapag may mga kababayan natin na nangangailangan, pulis ka man o hindi, active ka man o retired, pantay-pantay lang po yun. Kung gusto niyo pong ipadaan sa amin, nagawin niyo po kaming instrumento upang mas mapabilis pong ma-access niyo yung tulong na ibinababa po ng gobyerno. Lumiham lang o sumulat lang po kayo sa akin doon sa messenger ko. Yung mga nakakalam po ng mga police officers ng personal number ko, ginagawa na po nila yan, pati po yung mga non-officers. Nakakasagot po ako sa gabi pagkatapos po ng trabaho at meetings at mga engagements po natin. I make sure na nasasagot ko po lahat yan at para na-actionan po ng staff natin. Meron po tayong nagtatrabaho sa congressional office natin at meron din po tayo dito sa partido, sa patrol. So dalawa po yan na tutulong sa lahat ng lalapit po sa atin. So when it comes, kailangan nyo ng assistance, sumulat po kayo sa akin. Ano po? Okay. Alam mo, partner, napakasarap sa pakiramdam na yung ating mga law enforcement and public safety agencies, may nagbabantay din sa kanila at nagmamalasakit para sa kapakanan ng ating mga lingkod ng bayan. Honestly speaking, partner, from the time or from the moment na nung nakita ko yung sa patrol party list, muli kong naalala na ako ay anak ng isang otoridad. Anak ng isang otoridad na kung saan ay minsan nasusumbungan din tayo, nahihinga ng tulong. And with the patrol party list, ika nga ay parang napakadali ng umaccess at humingi ng tulong sa kanila. Gabay man lang sa pamilya minsan ng mga naiwanan na mga pamilya ng mga otoridad or ika nga yung mga humihingi ng hustisya. So, umabot na tayo sa ating oras, and this time, partner, we will be asking for the parting message ng ating panauhin, na kung saan po ay siya po ang ikinagalang natin na patrol party list, si Congressman George Bustos. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng inyong parting message, sir? Please go ahead. Maraming salamat po at ako po'y naimbitahan dito sa inyong programang Lingkod ng Bayan, in partnership with the Marikina City Police Station, at nagkaroon tayo ng pagkakataon ng Eastern, ng EPD. Na po. Kaibigan ko rin naman po yung director dyan, si Sir Yebra, di po ba? Opo, kaibigan po natin yan, upperclassman natin sa PNPA. Ako po kasi miyembro ng 96. At siguro po nais kong pasalamatan, unang-una ang Panginoong Diyos. Pangalawa, yung mga sumuporta po sa patrol at andito tayo, re-elected po yung partido po natin. Hindi ko siyempre makakalimutan ang suporta, pagmamahal at panalangin ng Class 96 at yung mga kasamahan ko po sa PNPA at maging yung mga non-PNPAers, kasi ang dami po nating kaibigan dyan. Isa sa mga bumuo ng mga doktrina dun sa OSEC po namin, yung Officer Senior Executive Course, mahigit sa kalahati, hindi naman po sa PNPA yon. At siyempre, dahil non-officer po yung kapatid ko, ang dami rin pong non-officers, police non-commissioned officers na naging malapit sa atin. Kaya po itong mga ibang sinusulong natin para sa kanila po. At sinusulong din natin na sa mga kampo
dapat hindi lang officers quarters, meron din pong billeting. Dapat ang mga sarhento, dahil yan po mga yan ay pagod na pagod sila. Pati po sa mga trabaho, alam ko wala silang tulog dahil galing po tayo dyan at alam natin ang sakripisyo. Siguro sasamantalayin ko po to upang kaming mga taong bayan, kasama na po kasi ako doon, pasalamatan po ang Philippine National Police dahil sa inyo po nakakatulog po kami ng mayos at ligtas po ang aming mga pamilya. At makakasa po kayo na susuporta po kami palagi sa mga magagandang gawain at misyon ng Philippine National Police, ng Bureau of Fire Protection, ng BGMP, and other law enforcement arm of the government, no, yung mga NBI, PDEA, etc. Kasi alam ko, kapag ginawa natin to, suporta ito talaga, hindi naman sa kanila, kundi suporta ito sa bawat pamilyang Pilipino. Lahat po ng gagawin natin ay upang maging ligtas ang bawat pamilyang Pilipino, sapagkat kung ligtas sila at matatag, sila po ay makakapagtrabaho ng maayos at tayo ay tunay na uunlad bilang isang matatag na republika. Maraming salamat po sa binigay ng pagkakataon sa akin upang makakwentuhan ang buong sambayanan. God bless us all po. Okay, Yun. pinapaabot po na CDDS, Police Colonel Benliner Kapili ang kanyang pagbati. Gayon din po ang kanyang may bahay, si Ma'am Kat Kapili. Congratulations daw po, Congressman George Bustos. Sir, Party list. Sir, sa ngalan po ng lahat ng law enforcement, sir, at public safety agency, maraming salamat. Okay, thank you very much po, Kong. Okay. Nawala na yung aking sound, no? Maraming salamat kay Miss Anya, ang Executive Secretary ni Congressman Bustos. Pagpaalamin din natin, pagpaalamin, okay. Thank you very much for dropping by. Ang the man behind the Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, Police Colonel CDDS, Police Colonel Benliner Kapili, at ang PIO ng Eastern Police District na atin din pong makakasama. No, partner, paalam ka na. Yes, partner. Muli po, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa loob ng isang oras sa aming programa. Ako po ang inyong kaagapay, Police Lieutenant Julius Christie. Magkita-kita po tayo muli at pagpatuloy po tayo pagpalain at ingatan ng ating dakilang lumikha. Again, partner, maraming salamat. Yan po ang aking co-anchor, no, sa Marikina, and sa darating na araw ang aking pong co-anchor sa Eastern Police District side ay si Police Colonel Lieutenant Colonel Santos, no. So once again, thank you very much sa ating PNP vlogger, si Staff Master Sergeant baka magkamali na naman ako, no? Lagunilla. Thank you very much sa technical side, sa bumubuo po ng DWBL. Thank you very much. Again, sa ngalan po ng Lingkod ng Bayan, in partnership with Marikina City Police Station and Eastern Police District, ito po ang Yabang Lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayong muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan.
PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They're designed to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Rio Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Isada, Executive Officer. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants